Yun, so eto na nga mga kababayan, meron na naman nagbuwis ng buhay sa Marilaki. Alam niyo mga kababayan, hindi pa po uso ang vlogger at hindi pa uso ang photography dyan sa Marilaki. Marami na po talagang nag-exhibition dyan, di ba? May mga nagsusuperman na talaga dyan. Nakikita ko naman yan noon pa eh. Ito, yung mga siguro 9 years ago, 10 years ago, 2015, mga ganon, 2014. Eh talaga naman ho talagang ano. So panoorin ho natin itong balita. Ayan. May nasawi na naman sa Marilaki Highway sa Tanay Rizal na kilala rin bilang Killer Highway. Isang rider ang namatay sa pakikipagkarera dyan. Kaya ngayon gusto na itong palagyan ng police outpost si Senator Raffy Tulfo para iwas aksidente. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Alam nyo mga kababayan, kahit ulagyan ng police outpost yan, kung wala rin nagbabantay, wala din. Kailangan po talaga meron nagbabantay. So, kung mapapansin nyo, ako may video ako na panood nun sa Kibyang, nilagyan na nila ng barrier sa gitna. Para wala na po talagang, kumbaga hindi na makakakuha ng damay sa kabilang side. Diba? Ang bawa, papunta ka doon, papunta ka sa kabila. So, hindi na siya makakakuha ng damay kasi meron ng barrier. No, meron na siyang barrier. So, tingin ko, mas mainam siguro kung lalagyan na lang ng barrier. Tapos lalagyan yung mga pa-curb na ano, siguro nilagyan na nga nila ng ano yun ng parang hams yun mga guhit-guhit na kulay puti. Ewan ko bakit parang baliwala. O tuloy. Nauwi sa trahedya ang karaniwang weekend karera sa Marilaki Highway sa Tanay Rizal. Nag-alas Superman ang isang rider hanggang sa mawalan ng kontrol. Nasagi niya ang katabing rider at nagdire-diretso sa gilid ng kalsada. 6 na iba pa ang sugatan matapos madamay. Isinugod silang lahat sa ospital pero binawian ng buhay ang kasama ng rider na nawalan ng kontrol. Ayon sa Tanay Police, walang lisensya ang rider na namatay. Sabi pa nila, may nagbabantay naman sa Marilaki Highway. Hamon lang ang pagroronda, lalo 30 kilometro ang sakop nila. Meron tayong assign na patrollers sa Barangay Sampaloc na yun nga ang area nila, yung Halong Marilaki Highway. Pinapatrolyahan nila yung daily. Umabot sa Alam nyo, nakakapagtaka lang dito, di ba? Ang lalakas ng loob pero wala pong lisensya. Di ba? Yun nakakapagtaka dito. Paano nakaratingin doon sa taas? Walang lisensya. So may kulang. So, ibig sabihin, may pagkukulang din po talaga na wala po talagang nagbabantay doon sa may bandang baba niyan, sa Marilaki. Diba? O bago pa naman, Antipolo pa lang, dapat mayroon ng mga checkpoint yan para at least bago umakyat doon sa taas or kahit sa saan lugar man, papuntang Marilaki, Pasig or ano, dapat mayroon mga checkpoint. Ang problema po kasi pagka linggo talaga eh. Patuloy natin. Ang tungkol sa aksidente at uminit ang ulo ni Senator Raffy Tulfo. Tinaningan niya ang pulis sa paglagay ng outpost sa mga lugar na takaw aksidente. So General, I'll give you 5 working days. Dinis yung problema yan. 5 working days. Yari. Babalikan kita on air. Hindi lang dito pati sa radyo ko. Babatikusin kita left and right kasama ng chief PNP mo. Pati ang Department of Public Works and Highways, pinaa-aksyon na rin ni Tulfo tungkol dito. It's a curved road, Your Honor, as I'm aware from the videos that I see from social media. There are now rumble strips that are installed. Nagkaaregluhan naman sa pagitan ng nag-ala Superman na rider, ang pamilyang namatayan at ang mga nadamay sa aksidente. Sasagutin ng rider ang pagpapalibing sa kanyang kakarera at pagpapagamot sa mga nasugatan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Yun nga problema dito mga kababayan. Talaga pong marami po talagang magkakarera dito sa Marilaki. Noon kasi nung time namin, chill ride lang kami dyan di ba? Kakain ng tapsilog, magkakape.
Talagang biyahe lang. Hindi yung tipong ano, oo, may time na magmamabilis ka talaga kasi gawa nung kali open naman. So, okay lang naman yun. Pero limit per speed. Limit per ano pa rin kami doon sa speed. Nakalimitado pa rin kami doon. Pero hindi naman kami yung tipong nagkakarera. Punta ron. So, simula nung hindi na rin ako umakit dyan, ako para sa akin, ang feeling ko talaga, it's not safe. Hindi na po talaga safe para sa mga, alam mo yun, yung mga gusto lang mag-chill ride o mamasyal o pumunta sa Infanta, diba? Swimming, sa mga falls, diba? So, nakakaano lang po talaga. Medyo nag-iba na po talaga yung panahon ngayon. Kasi yung panahon noon na 10 years ago, talagang chill ride lang po talaga. At mapapansin nyo naman yung yan kahit sa mga rider ngayon dati pag nagkakasalubong sa mga lugar na ano, hand sign please, ride safe. Ngayon hindi na, nagbubumtalan na. Pag nasingitan mo, magalit pa. Diba? Ang dami kong kamoting ngayon. Ako bilang rider, alam ko yan sa araw-araw. Meron pa din yung bigla kang tututukan, talagang sisiksikin ka din. Diba? Alam mo, ano, burat na sisiksik bigla. Alright, so yun lang naman, binigyan natin ito ng reaction, no? At sana naman, magawa ng aksyon, no? Siyempre, katulong din yung mga malalaking grupo dito sa Pilipinas na safety advocate, sana naman magawa ng paraan yan. Kasi, ang Marilaki po talaga, mga kababayan, is hindi mo yung racetrack. Ngayon, kung gusto nila kumarera, doon po kayo sa may circuit. Diba? Sa may Carmona, yan, may tamang lugar para dyan. Hindi way para dyan. Kasi kawawa naman no, kagaya ng mga naka 4 wheels na, diba, nadadamay. Nagaling hong Quezon, tas bababa. Hindi mo naman natin pwede maiwasan na galing sila Infanta, iikot pa sila ng malayo para umiwas na sa Marilaki Highway. Tama ba? So, yun lang mga kababayan, binigyan natin ito ng reaction. Sana naman di ba? Yung mga kaibigan natin, mga dating rider, kasi dati ko talagang tulungan pag rider sa rider. Hindi ko kagaya ngayon, iba na. Alright?